Hello po mga kabayan, mga kalingap, ka-business, ka-papi, magandang buhay. Muli nagbabalik po, Analisa Reality Vlog. Reaction po tayo ngayon kay Kalingap Rob. Pero bagong lahat, to my new subscribers, thank you sa suporta ninyo sa akin. Mga silent viewers, mga nagta-thumbs up, mga commenters, thank you po sa inyo. And please support po natin si Kalingap Rob, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Jack Pia Matubang, mga kasamahan ko pong reactors dito sa Kalingap, mga karepa reactors, at ang ka-business official reactors din po na mga kasamahan ko. Ang support din po natin si Pinuno Ka-Business. Ayan, sila Papa Dins at saka ang mga kagwangs na rin ho. So ito, reaction ko po ngayon kay Kalingap Rob. Kung maalala nyo po, yung magkakapatid na dati-rati tinatawag nga nila doon sa kanilang barangay na Sumbi daw. Pero ngayon kailangan na binago na yung tawag sa kanila. At maaari, sila na yung mga Tres Marias na mahihiyain. Ayan. Yung mga biniwish po natin, mga taga-suporta ni Kalingap Rob, na ipa-makeover nga ang mga batang to. Dahil para mabuhay ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Kasi sobrang mahihain talaga. At ito po, panoorin nyo muna ang kaganapan nung dinala na ito sa parlor nila Kalingap Rob. At shout out po, nakita natin na doon si Kuya Jason, na yun ang original na kasama nila Kalingap Rob noon. Yan sila Kalingap Edo. So syempre medyo meron din siyang malaki-laki na yung channel at may mga beneficiaries na rin si Kuya Jason. Kaya ayan, pasundot-sundot siya. Ayan, first time ulit bumalik kasama nila Kalingap Rob. Shoutout sa iyo, Kuya Jason. So ito po, panoorin natin ang kaganapan ng mga magkakapatid na mahihiyain. Grabe talaga sila. Ito po. So mga kasama ko ngayon, magingay! Guys, Kuya Jason nandito, oh. Grabe yan. So kompleto tayo ngayon. Treatment po para hindi na po maging dry yung buhok nila. Anong masasabi mo, Bea? Thank you. Uy, grabe, may bangs pati. Ayos Oh, bagay sa inyo. Si Melissa, tingnan mo na yung pagbabago ng buhok niya, di ba? Ano sabi mo na sa mga buhok nila? Nagpapasalamat ako kasi maganda silang tingnan. Ngayon lang nila naranasan na gayaan. Tingnan mo si Chris, oh. Ganda ni Chris, no? Tangos ng ilong ni Chris. Iba ng hairstyle ni Chris, oh. Bagay na yun. Tingnan mo na, yung buhok niya, ibang-iba na to. Ano po? Ibang-iba na nga. Ibang-iba na, ano? Hindi nakulot. Di na kulot. Sa tingin mo, gusto niya man yung kupet? Di niya lang sinasabi? Kasi sumang tahimik nila, Gusto niya naman nila yun. Gusto naman. Kasi nagsabi sa akin, napapagupitan daw nga nila yun. Kaya mga Kalingap sa napanood nyo, sobra talaga yung challenge dito. Una, yung sinundon nila Kalingap Rob. At ang mga K-boys nandoon, din dumating na sila sa parlor. Hindi sila makausap. Sobrang, yung aura ng kanilang mukha, nandoon yung hindi mo maintindihan sa totoo lang na pakatyaga ni Kalingap Rob. Kung tutuusin, alam mo ako, hindi ko alam yung pasensya ba. Lahat naman tayo mauubusan talaga ng pasensya. Pero believe ka kay Kalingap Rob. Ang haba ng kanyang dito. Pero siguro tayo mga nanonood, doon tayo na maiinis dahil hindi na nagsasalita dahil matagal na rin naman ng part 7 na sila na pinupuntahan nila Kalingap Rob, pero hindi pa rin talaga sila yung makikipagkwentuhan na tawag dito, parang lang sila yung yes or no, matagal pang sumagot. Parang yung ganun. Pero nakita natin yung makeover nila. Ang laki ng ipinagbago. Buhok pa lang ang inaayos nun. Sana doon, ito na yung maging umpisa ng kanilang, magkakaroon sila ng motivation sa sarili ba na nakaranas na sila ng ganun. Meron pang mga susunod yan. Marami pang pwedeng gawin sa kanila Una, yung kanilang mental health. Bakit sila ganun ka? Napaka-timid. Hindi mo talaga, ang hirap ma-explain. Pero sana maisip din ni Kalingap Rob na ikonsulta sila sa isang professional, ipakausap, evaluation, kung bakit sila nagkakaganyan, bakit hindi sila nakikipag-usap. Kasi yun kailangan i-one-on-one sila
yung talagang tutukan ng isang professional kasi alam niya yun kung paano kakausapin, yung mga strategy ba, yung mga ganyang klaseng mga bata para maipalabas kung ano yung kanilang nandito sa loob, kung ano yung kanilang iniisip, bakit hindi sila nagsasalita pag kinakausap, bakit lagi silang nakayuko, bakit ang hirap nilang pasayahin, hindi mag-smile, ang hirap mag-smile. Although, ayan, si Melissa, pa-smile-smile na siya, maganda sila pag nakatawa sa totoo lang. Ang hirap no, parang kung pwede lang ang layo ko parang gusto kong tumalon at kausapin silang puntahan ng personal Diba? Gusto kong malaman kung bakit sila nagkakaganyan. Ano bang nangyari sa mga buhay nila? Diba? Kasi kung binubuli lang sa school, hindi naman na sila nag-aaral. So ano pa yung mga rason ngayon? Kailangan talaga matutukan sa totoo lang. Alam niyo yung gigil ko na gusto ko silang makausap na hindi ko magawa. Siguro nararamdaman niyo rin yun kung ano yung nararamdaman po, mga kalingap. Grabe. Pero salamat talaga kay Kalingap Rab dahil yung team nila, ayan, nabanggit nga dito na every week nilang papasyalan yung mga batang ito. Sana sa susunod na pasyal nila, yun nga, ipakausap talaga sa isang professional para ma-evaluate kung ano yung kondisyon nila. Kung mayroon bang kailangan bang uminom ng vitamins para makapagsalita pag kinakausap. Diba? Ay naku Diyos ko, nanggigigil ako na yung eagerness ko talaga na marinig natin sila, yung makikipagkwentuhan, magsishare ng kung ano yung mga nasa isip nila, yun ang kulang yun ang inaantay ng lahat. Yan. Pero inunti-unti lang ni Kalingap Rab. Ayan yung issue dyan, yung kanilang mental health, malaman. Tapos, si Chris maganda Maganda silang lahat. Pati si Bea maganda, lalo na yung nainggit ako sa buhok ni Bea. Ang galing, ang ganda ko. Sabi nga nila pang anime. Yan. Tapos yung dito, maliban sa kanilang mental health na makausap ng isang professional, tinitingnan ko rin yung sa dental, mapacheck up din sila. Mali natin, di ba? Tsaka naman to, alam ko marami nakasuporta. Malakas ang views, nakailang beses na nag-viral ito kay Kalingap Rab. Siyempre yung ini-aim nila ngayon, yung makabili ng lote. Siguro pag pag nakalipat na sila ng bahay, nagawaan na nila Kalingap Rab, baka doon natin makikita. Imposible pag gano'n na pa rin sila, hindi makausap. Halimbawa, may bahay na sila na nagawa ng Kalingap. Halimbawa po tapos gano'n pa rin yung ugali nila. Ano kaya ang gagawin? Di ba? Ano kaya yung pasensya natin, kaya haba-haba lang talaga. So, ayun, tuloy-tuloy po natin ang suporta kila Kalingap Rab. 2 araw na ang nakalipas. Pasensya na kayo at last day, bukas na yata matatapos na rin ang dito. Alam niyo na ang okasyon ng mga amo, yung sa Ramadan. Kunting puyatan na lang ang aming dito. Sana magtuloy-tuloy na yung makagawa ko ng mga reaction. Siyempre po may trabaho, priority po natin ang trabaho dahil doon po ang aking source of income. Ito po ang aking pagre-reaction ay nakaalalay po ito sa akin. Siyempre, hindi ko pa ito masasabing magpo-full-time ako. Pag nasa Pinas na, oo, full-time po talaga ang pagbablog. Pero sa ngayon dito, alalay lang po tayo. Meron tayong dapat i-prioritize kasi meron po tayong trabaho na siyang nagbibigay ng, ang tawag dito, bread and butter sa aking pamilya. Pag-aaral, yan, pagkain nila doon. Yan. So maraming salamat po. Ayan, na-shoutout ko na lahat. Mga silent viewers ko dyan, thank you. Hindi ko muna maisa-isa. Si Nanay Solidad, lagi po siyang nandyan. Then, si Kare Akbing, nakikita kita sa shoutout po. Kasamahan kong reactor sa Karepa. Nasa community spotlight. Ayan, sila Ate Marilyn, ni Corsan Miliano Ralph. Sila Kalingap Turak, shoutout dyan. So, yung mga hindi ko na-mention, basta nandyan ho kayo palagi, maraming salamat. So, hanggang dito na muna, babalik po ako sa aking trabaho. I-edit ko lang po ito para may upload. Nagmamadali talaga So, ingat po tayong lahat at happy birthday po kay Tatay Digong na nasa Netherlands ngayon. Ang hirap i-pronounce yung Hig. Pero, may narinig ako doon, ang pronunciation doon yun is, parang hug.
Ewan ko ano bang tama doon. Ang hirap eh. Bahala na kayo na rin mag-pronounce nyo kung paano ibibigkasin yun. Yun, nasa happy birthday kay Tatay Digong. Marami siyang pinagano ngayon. Pag pray natin, good Diyos ko, nakita ko yung sa Davao, yung ay nako, basta pray na lang po tayo na hindi na to lumala. So ingat po tayo, hanggang dito na muna. To God be the glory.